Ako nga pala si Miguel at isa akong mangangalakal. Sa hirap ng buhay, kahit napagod, kailangan magpatuloy para sa asawa at anak, para sa pamilya. Bakal bote! Boy. Bakal bote po? Hindi, pabili akong mangga. Magkano tong mga bote ko? Bali po dyan sa mga bote nyo po, 10 piso lang po. 10 pesos lang? Ang dami nito 30 pesos. Ma'am, lugi naman ako dyan. Tsk, kung ayaw mo, di sa iba na lang ako makikipaggalakal. Sige po ma'am, kukunin ko na po. Kukunin mo rin pala Ang dami pang satsat. Bakal bote kayo dyan! Wala naman ako magagawa sa ganong sitwasyon. Para sa akin, mahalaga kumita kahit na mababa. Andito na ako. Ay, nakakauwi rin. Oh, kamusta pagtatrabaho? Ito na nga pala yung mga kinita ko. Ito lang kinita mo? Konti lang kasi yung mga nakipagkalakal ngayon tapos mabababa pa binibigay nila. Kulang pa to sa pambayad sa kuryente at tubig Huwag ka na mag-alala, nagbigay na sila aling pasing ng ulam tsaka kanin. May makakain na tayo. Mga anak, umupo na kayo para makakain na tayo. Oh, mga anak. Tara, kumain na kayo. Oh, saan ka pupunta? Ay, naku. Sige mga anak, kumain lang muna kayo dyan Lagi na ba tayong ganito, Miguel? Lagi na ba sardinas o di kaya pritong itlog ulam natin, ha, Miguel? Siya nga pala si Emily. At naiintindihan ko siya. Wala rin naman ako magagawa kung ganda ang sitwasyon namin. Lumabas muna ako at nagpahangin hanggang sa biglang may lalaki kumausap sa akin. Uy, mukhang problemado ka. Oo. Gaway kasi kami ng asawa ko Bakit naman? Dahil sa hirap ng buhay. Kanina nga, konti lang yung naiuwi ko Buti nga may ulam pa ako naiuwi tsaka konting pera. Pero hindi pa rin sapat yun. Naiintindihan ko naman siya Kahit rin naman ako, di ko rin naman ginusto to pero wala akong magagawa. Ito ang buhay, mahirap. Alam mo, ganyan talaga ang buhay natin. Ang mahalaga, lumalaban tayo at patas, kausapin mo siya. At gumawa ka ng paraan para magkaayos kayo. Tama ka, salamat sa payo. Tama siya. Kahit na mahirap kami, mahalaga lumalaban kami ng patas. Lumalaban kami ng tama at hindi ng lalamang. Mas lalong wala dapat kaming inaapakan ng ibang tao. Oo nga pala, napansin ko lang, parang ngayon lang kita nakita dito Taga-saan ka ba? Ako nga pala si Rafael. Diyan lang ako sa pinagtatrabahuan mo. Lagi kitang nakikita, di mo lang ako napapansin. Ganun ba? Sige, minsan pagka wala kang ginagawa, puntahan mo ako, mag-usap tayo. Naging magkaibigan kami ni Rafael. Noong mga sumunod na araw ay sinasabahan niya na ako mga lakal. Minsan naman ay magkausap kami kapag meron kaming libreng oras. Isang araw ay hindi niya na ako nasamahan na mangalakal dahil nasa meron siyang asikasuhin at mauuli siya ng dating. Kaya nauna na ako mangalakal hanggang sa biglang bakal bote kayo dyan! Anong ginawa mo? Boss, sorry boss. Hindi ho sinasadya, pasensya na po. Hay naku ka. What happened, hon? Yung sasakyan natin, ginasgasan niya. Bayaran mo to. Boss, sorry po boss. Wala po akong pamahay na sakyan nyo. Pasensya na po. Di ko po Anong walang sinasadya pera? talaga. Ginasgasan mo? Wala ka palang pambayad? Hon, hayaan mo na siya. Gusto mo ipapulis kita? Ang yabang mo. Porket mahirap lang kami, ginaganyan mo na kami. Mayabang ka. Anong sabi mo? Bawin mo ang sinabi mo. Pagkatapos ng mga sinabi ko, sinuntok niya ako. Di ko ba naman alam sa sarili ko kung ba't ko ba mga sinabi yun. Pero dinala kami sa barangay at kinausap. Nabaliktad ang sitwasyon. Imbis na ako ang magbayad para sa sasakyan na nagasgas, siya pa ang nagmulta sa pagsapak niya sa akin. Pasalamat ka at nakasuhan yung nanuntok sa'yo. Nakaligtas ka sa babayaran mo. Pasensya na po sa mga nangyari. Kahit rin po ako Nag-work rin po ako sa mga sinabi ko.
Salamat po. Sige, umuwi ka na. Sa susunod, mag-ingat ka na. Sige po, salamat po. Pagkatapos noon ay umalis na ako sa barangay at nagpahinga muna. Nanghinayang lang ako dahil wala akong kinita dahil sa mga nangyari. Bakal bote. Uy, Miguel, andyan ka pala. Uy, Rafael, andiyan ka pala. Mukhang problemado ka na naman at pagod ah. O eto, tubig. Inumin mo muna. Meron pa naman ako eh. Ah, salamat. Grabe nga rin yung init eh. Nga pala, nakapagkalakal ka ba ngayon? Yun nga eh, wala kang kinita dahil sa may nakaaway ako kanina. Napangga ko yung sasakyan niya. Kaya ayun, nagasgasan. Kaya dito lang ako nakapagkalakal. Ah, ganun ba? O sige, sa'yo na lang tong kinita ko. Seryoso ka? Oo, wag na. Kinita mo yun eh, wag na. Okay na ako. Sige na, tanggapin mo na. Kinuha ko na yung binibigay sa akin ni Rafael. Naalala ko lang din na baka mag-away kami ni Emily dahil kilala ko naman yon. Mas mabuti na may maiuwi ako kaysa sa wala at mag-away kami. Nakauwi na ako. Bakit walang ulam? Maski kanin lang man? Bakit? Binigay ka ba? Naubos na yung nakaraang binigay mo ah. Ba't hindi ka gumawa ng paraan? Emily, simula umaga hanggang ngayon wala pa rin kinakain ng mga anak natin. Alam mo naman na di ako magkanta o gagos sa pag-alaga sa mga anak mo. Dapat gumawa ka ng paraan. Habang nagtatrabaho ko, dapat gumawa ka ng paraan para sa kanila. Anong tingin mo sa akin? Walang ginagawa? Ako ang sinisisi mo? Bakit? Sino ba sisisihin? Ako ba? Yung ba gusto mong palabasin, ako ang dapat nasisihin? Aba Miguel, ikaw ang dapat sisihin dahil kung di sana kita pinakasalan, sana hindi ganito ang buhay natin. Bakit na naman tayo napunta dyan? Lagi na lang babawi, lagi na lang gagawa ng paraan pero wala pa yung nagbago. Pagod na ako Miguel, pagod na ako. Day, please naman po. Huwag na po kayong mag-away. Umiyak si Princess at pinipigilan kami mag-away. Pero dahil sa galit ay pinagpatuloy pa rin namin ito. Pagod ka na? Pagod ka na? Emily, ikaw kaya yung mabilad sa init, yung maulanan, yung mapagod, mapaaway, masuntok, lahat na. Pero ni minsan, hindi ako nag-inarte. Hindi ako nagsalita. Hindi ako nagalit. Tiniis ko ang lahat. Wala kang narinig sa akin na kahit na ano. Kahit na pagod na ako. Emily, pinilit ko para sa atin. Pinilit ko para sa mga anak natin. Sana naiintindihan mo yun. Bahala ka na sa buhay mo. Aba, ikaw pa may gaano magalit? Huwag mo akong tatalikuran. Miguel, saan ka pupunta? Nasa may pintuan na ako nang biglang nagsalita si Princess. Nanay! Tatay! Si Josh po nilalagnat! Ano? Miguel, kailangan natin dalhin si Josh sa ospital. Sige, dalhin nyo na yung mga gamit nyo. Ihanda nyo na. Tatawag lang ako ng tricycle. Dinala namin si Josh sa ospital. At kinausap kami ng doktor tungkol sa kalagayan niya. Dok, kamusta ho ang anak ko? Malubha ang kalagayan ng inyong anak. Meron po siyang stage 2 cancer. Ho?